Good day everyone, this is Yax again. So ngayon ipapakita ko na ulit yung bago kong build sa aking Gypsy. Kasi may bago na namang meta ngayon. So LK Narok na daw ngayon yun. Kaya ngayon nagpatch si ROC na bago na yung Lord Knight skill sa Aura Blade, which is nakadepende sa self-ignore death natin minus target ignore death. So since ganito na yung kalakaran ng LK ngayon, sobrang lalakas na. So mostly ang mga support ay may mga mabababang ignore P-Def or M-Def. So ngayon medyo pinataas ko siya from I think around 600 yun sa akin. Ngayon 1708 na. So paano ko ginawa yun? So nandito tayo sa aking video. So papakita ko sa inyo kung paano ko binild to. So meron ako ditong P-Attack na 12k, and then P-Def na 6.3, and then other stats ko is ito, which is my healing done 92. So healing support build itong sa akin. And also medyo tanky kasi nagpataas nga tayo ng ignore P-Def para dyan sa mga LK na yan. And then of course P damage reduction and M damage reduction. So ito interchangeable. So naka-horn ako dito. So bababa to kapag ginamit ako siyang Tara card, kapag pag pinalitan ko siya against sa mga mage, sage at saka sa mga magic type na class. Okay. So ito yung mga other stats ko sa baba. Okay. So yung character stats build ko is Beat 99, 56 int, and 73 dexterity. So, and then for the skill, so as usual, so ganun pa rin. Ayan, pwede nyo na akong kopyahin. And dito, level 5 sincere sound, so situational, and then low-key, important sa PvP. Then for the guild skills, so ito yung aking distribution. So character attack 122, 80 ignore P-Def, M-Def, 80 character HP, and 120 character defense. Okay. So nilagyan ko na to before na-pump ko siya sa character HP. Ngayon pinantay ko na sila. Then next one is my backpack. Yan. So ito pa lang yung build ko. So medyo maalat ako sa refine, kaya may mga plus 13 plus 14 pound dyan. Pero ito, pakita ko muna sa inyo yung mga cards ko. So cards sa headwear ko, Marduk Gear, pero minsan nagpapalit ako ng Orc Hero, and for PvE is ginagamit akong Ride Word. So mas malakas yung heal mo pag ito yung gamit mo. And then for the face wear, the mouth wear, the back wear, for the costume, Baphomet. And then for the weapon, so dalawang golem, mas prefer kong gamitin to kasi mas malaking bigay nung P-Attack niya kaysa sa Andre card. Offhand horn, and then kapag mga mage ang kalaban, so papalit ako ng Tara Frog. Then for the armor, pwede kayong gumamit ng Dark Frame or Sasquatch or Notus kapag wala kayong bio na kasama sa party nyo kapag nag-DDD kayo, or Ghost String, yan, pwede rin yan, or Creamy Fear. Yan. So mas prefer ko tong Dark Frame kasi gawa ng Petrify, so medyo wala pang nakaka-nullify niyan ngayon, counter, unlike yung Sasquatch at Creamy. So may mga cards sila na pwedeng magtanggal nung crowd control, di ba? So yun, kaya ito muna yung gamit ko, Dark Frame. Then for the cloak, Baphomet Junior pa rin. Yan. Pero minsan tinatry ko pa rin tong Raedric and Orc Baby kung meron kayo. Yan. Then for the boots,
and shoes. So ito, moonlight, dalawang moonlight pantakbuhan. And then pag papalit ako against mage, so meron akong preset na gamit tong Cat 09 tail. And then for the accessory, so holy gloves pa rin ako, dalawa, and then 4 na bitata. So hindi na ako gumagamit ng Cyrus. So hindi naman ako masyadong nade-deads or na EFF kapag PvP. So minsan takbo lang ng konti, tapos balik na ulit, heal, ganyan. Ganyan lang ako. So mas malakas yung heal, mas malakas yung magiging support mo sa mga kakampi mo. And then next one is for my let's see, enchant. Yeah, so enchants. So superior attack, P-def, vitality boost for the armor, and then all P attack sa weapon, P damage sa shield, M damage sa cloak, and P damage sa boots. Then for the accessories, so P attack pa rin. And then for the backwear and costume, so meron tayong superior attack, then substats P attack kung makakakuha kayo. Ayan. Then for the divine traits, divine armament, yan. So, meron akong ignore P-def dito, then dex, P attack, and int sa weapon, and cloak, itong tatlo, and then P-def, ililipat ko pa siya kapag nakakuha ako ng red cloak. And then for the shield, so P-def, and then tatlong reduction. Then for the armor, so Vit, P-def, healing taken, and M-def, yung nilalagay ko dyan. Then for the boots, so P-def, and then P damage and M damage reduction. And then yung lilipat ko is yung movement speed sa red na boots ko kapag nakakuha ko. So, ayan. Then for the build, of course, Poem of Hope set, and then Legendary 2 for the weapon, and then Shadow Claws. Wala tayong choice. Yan lang. Then for the seasonal stats ko, so ito yung stats ko ngayon, 17, and then tinatry ko talagang makuha yung 8%, pero hirap. So ngayon, 7.4 pa lang damage reduction ko. So ayan. Wow, sir. 7.6. Wala. 7.6 sila. Yun. And then for the mount, ayan, so level 55 pa lang yung ostrich ko. Then dito sa traits, brave, clever, and lovely pa rin. So yung tatlo pa rin yung pinapataas ko. Then for the equip, 59 barding, dito 65 barding, 59, then 48. Ayan. And then sunod naman is yung pet. Ayan, yun pa rin. Silang 4 pag support. And then for the feathers, so dito na yung makakuha tayo ng malalaking ignore, P-def and M-def. So ito yung first ko sa attack. So sky, dark, space, time, and justice ko. So level 10. And then kapag doon sa def ko is ito, so night, dark, divine, and nature. So tatlo sila. Ayan. Pare-pares lang yan. So, level 10 yung sa attack ko, and then level 13 dun sa defense ko. So, ino-work ko pa tong isa. So, maging level 13 na yan kapag naka-farm ako ng ibang feathers. Ayan. Then, for the medals, so, 60 bravery, charm, and tempest. So, and then, gratitude and loyalty ko is 250 na. Tapos, yung extra, dito muna sa heroism and wisdom. Then siguro later on ay mamax ko na itong dalawa. Then medal hope ko, level 1 pa lang ulit. Yan. So ganyan yung build ko sa medals. And then for the Astro Core, so 8, 3, and 10. So dito, na-prioritize ko yung level 11 tong may mga P-attack. Then Serpenta. So minsan ko lang ina-upgrade para makuha ko lang tong percent attack. So kapag nag-level 4 na to, 3-star, and then ito level 4 3-star lahat, i-start ko nang simulan tong Serpenta.
Para makuha ko lang to. Yung main star niya. And then for the defense, sa Felina, ito yung build ko. 8 na siya. Then 10. Then 10. So dito focus ko naman is yung P-Def and M-Def. Mga defensive stats. Then next one, ano ba? Papakita ko naman sa inyo yung mga clips and videos kung saan kalaban ko yung mga LK. So, ito, papakita ko sa inyo. Seven, yung stats natin. Ganyan yung damage ng LK sa atin. So medyo nakakatang na. Unlike kapag wala kang ignore P-Def or M-Def, sobrang lambot mo against LK. So yun, nagsawa na. Hindi na ako dinid. Tapos dito naman, so kalaban natin si Baron Max. Ay hindi ko alam kung ano yung build niya, pero mukhang effective naman yung pagpapataas natin ng ignore P-Def kasi isa yun sa mga kailangan para bumaba yung damage ng LK. Yun yung pinaka-recent patch niya. So previously sobrang lalakas nila nung wala yung patch, kaya siguro medyo na-nerf. Pero malakas pa rin sila. Talagang kumakatay ng support. So effective talaga yung magpataas ng ignore P-Def against sa mga LK. So sana may naitulong ako sa inyo. So yun lang. See you on my next video, guys. Thank you.